I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Pursuant to Section 2 of the Rules of the Senate, we will now proceed to the vote. Secretary, please. Roll call of members. Senator Aquino. Senator Cayetano Alan. Senator Cayetano Pia. Senator De La Rosa. Senator Escudero. Senator Escudero. Senator Estrada. Senator Cayetano Pia. Senator Gatchalian. Senator Go. Senator Ontiveros. Senator Lacson. Senator Lapi. Senator Ligarda. Senator Marcoleta. Senator Marcos. Senator Padilla. Senator Pangilinan. Senator Tulfo Erwin. Senator Tulfo Rafi. Senator Villanueva. Senator Villar Camille. Senator Villar Mar. Senator Subiri. What is your vote, sir? Senator Sotringer. Cayetano. Before the results, please. Oh, narinig nyo? Yung dalawang bilyar, Cayetano. So ngayon, mga kababayan, ano po ang masasabi nyo dito? Ang bagong Senate President ay walang iba kundi sa hanay ng minority bloc, ang Duterte. Di ang saya-saya nila ngayon. 'Di ba? Ang tanong, ano ba ang dahilan kung bakit pinalitan si Senator Soto bilang SP? 'Di ba? Well, ako guys, kahit siguro sa inyo, sa tingin ko, sa House of Representatives, 100% ma-impeach si Sara. Ngayon, ipapadala nila sa Senado ngayon para matuluyan ng ma-impeach si Sara. Ngunit, gumawa din ng hakbang ang mga senadors na talaga naman gusto nilang harangin, no? Ang impeachment trial laban kay Sara Duterte, kaya nagkaroon ng kudita. Bagay ko parang hindi kudita. Kumbaga ano na yan, pagpapalit ng liderato sa pamamagitan ng pagpapalit ng Senate President. So, nagwagi ang kampo ni Sara Duterte. Di ba guys? Ang tanong, mahaharang kaya nila yan? Let's see kung ano ang magiging ang papel ng Supreme Court kung ito po ay gagawin nila tulad sa ginawa ni Chis Escudero. Let's see. Dahil ang lakas po ng ebidensya laban kay Sara Duterte. Naku po, abangan po natin ito mga kababayan. Wala tayong magagawa. Ganun talaga. Dapat ito, yung Senado, abolish na lang nagpapalit ng liderato, hindi po para sa taong bayan. And this is my opinion guys. Magpapalit sila ng liderato, gumawa sila ng plano para patalsikin si Soto para lang sa isang pamilya. Alam nyo na yun kung anong ibig kong sabihin. Sabi po ng GMA News. Ayan panoorin. Sa butong 39, inihalal bilang bagong Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Di ba? Nakakuha ng 13 votes. 9 kay Soto. 2 abstain. Parang si Biriata yun. Kaya pumasok si Bato sa loob ng ilang buwan. 5 months ba na nawala? Sa 5 months na yun, wala si Bato. Ngayon, good timing, pumasok na lang, maibagay ang boto niya kay Cayetano. Di ba? Pero I hope
I hope, no? Sa araw na ito, hulihin na siya si Bato para nang sigurado. Oo. Para sagutin niya yung mga bintang sa kanya. Yung mga kinasasangkutan niya, nga. Oh, ayan masayang masaya mga kababayan. Si Mr. 10K. At siyempre yung mga involved sa flood control. Tingnan niyo naman. Oh, di ba? So, subaybayan po natin. Kaya next 2025, alam nyo na kung sino ang nararapat sa Senado. Ito yung mga, para sa akin lang guys, walang kakwenta-kwenta. Diba? Buboto ka para lang sa isang pamilya. Para, talaga namang ibang klase ito, mga kababayan. Hindi ko mawari ano bang klaseng mga opisyal na ito. Well, anyway, mga kababayan, dahil si Senator Lacson ang Blue Ribbon Committee Chairman, pinalitan. Sinong pumalit? Eto. Ayan, nanumpa na. Si Loren Ligarda. Ang binuto niyan si Alan Cayetano. You see guys? Bakit? Sabi po dito. Ayan Batas. Pites. Ligarda name new Senate President pro tempore. Look, Senator Loren Ligarda formally took her oath as the new Senate President pro tempore on Monday. Agay, replacing Senator Pampilo Lacson. Agay. Ayan guys, ano po ang masasabi nyo? Siyempre, masaya ngayon ang mga DDS. Pero guys, hindi pa tapos ang laban. Kahit sino man umupo ng Senate President dyan, kailangan matuloy yung impeachment. Ngayon, ano man ang resulta niyan, mga kababayan, makonvict man o hindi, makonvict man o acquit, see you na lang 2028. Yan po ang paghandaan natin at huwag natin hayaan maluklok uli ang mga Duterte sa palasyo. Yan ang pakatandaan po nating lahat. Itong mga senador na ito na walang kakwenta-kwenta para sa akin, hindi mo dapat kailangan palitan ang isang Senate President na wala naman siyang ginawang kamalian sa pagkatao ni Senator Soto. Well, ganun talaga. Isa lang na po ang dahilan yan Nagpapalit sila ng liderato dahil gusto nilang harangan itong si Sara Duterte para hindi matuluyang makonvict. Kayo, ano palagay nyo guys? Well, yun ang palagay ko May opinion. Ito na. So, yun, mga kababayan. Ano po ang thoughts, opinion nyo dito? Kayo naman balang humusga. Pero sabi po ng isang abogado, sabi po ng isang attorney, Ibanez, a Senate co-op, on the very day, the articles of impeachment are being acted upon. Naks naman, talagang totoo naman yun, guys. Diba? Ayan. Hindi coincidence yan. Political survivor move yan. Yes. They are protected. One family. Of one family. Ayan. Ganyan sila katakot sa impeachment processes. Process, kasi kung walang kasalanan, haharapin ang trial. Sasagutin ng ebidensya, ipapakita mo sa taong bayan na malinis siya. Tama, may punto si attorney dito. Pero pag alam mong delikadong ebidensya laban sa'yo, hindi mo haharapin ng diretso ang proseso. Babaguhin mo ang playing field, kukontrahin mo ang proseso. Diba? Ganun sila maglaro. Kahit tama, ginagawang mali. Mali, ginawang tama. Kayo, sa mga bumubuto dito sa mga senador na ito, ako sobrang pagsisisi ko kung bakit binuto ko ito si Cayetano na babae at saka to si Villar at saka si Ligarda. Sobrang nagsisisi ako, guys. Ang Pangulo kasi ini-endorse niya pa So, ayan, mga beswa. Pero ang alam mong delikado ebidensya laban sa iyo, hindi mo harapin ng diretso ang proseso. Siyempre, babaguhin nila yan. Di ba, abogado yan si Cayetano? Kaya titingnan natin ang kinikilos niyan. Kung itutulad niya kay Chis Escudero, ewan ko na lang ano ang masasabi ng taong bayan. Bahala, dapat ang korte gumalaw. Di ba? Na kailangan na tuloy ang impeachment laban kay Sara Duterte, mga kababayan. So, titingnan natin.
So, political survivor yan because of one person na yan eh. 'Di ba? Dahil sa isang tao. Oh, 'di ba? Grabe itong mga to. Grabe to talaga si Alan Cayetano Katuso, mga kababayan, 'di ba? Ang masama ang nagwagi ngayon. O ayan. Ano guys ang kapalagayan nyo? So, abangan po natin. Wala tayong magagawa eh. Abangan po natin ang maaring resulta nito. Ito lang yun. I think this ibig sabihin, I think itong batch na senador na ito na walang kakwenta-kwenta para sa akin. O, di ba? Sumusuporta sila sa sa mali. Lalo na yung kapatid lalo na itong kapatid ni Pangulong Marcos Jr. Walang kakwenta-kwenta sa totoo lang. Oh, totoo yan, guys. Walang pakialam ito sa mamayang Pilipino, kundi pansarili lamang ginagawa nila. Ay, opinion ko po yan. Kaya kayo pong balang musga, guys. See you again on my next upload. Bye bye and babush. God bless Philippines. Bye everyone. There's more. Follow me and likes. Bye guys.